we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Buying price ng palay, record high ang itinaas ayon sa Sinag. Ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan, umaasang mabilis na maibebenta ang mga palay ngayong mataas ang presyuhan. Makibalita tayo kay Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Gumamit ng water pump ang magsasakang si Mang Marlon upang maalis ang tubig sa kanyang sakahan sa Barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Nais pa niyang maisalba ang mga pananim na nalubog sa baha. Naisalba sa amin. Kumuha ka namin ng yung makina. Binawasan namin yung tubig. Nilagay namin doon sa may mataas para mabawasan yung tubig. Sa Oktubre, inaasahang aanihin ni Mang Marlon ang kanyang tanim na palay. Tiwala siyang maabutan pa niya ang mataas na presyuhan ng palay ng mga private trader. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, nasa mahigit 28 pesos na ang buying price ng palay ng mga private trader ngayong lean months. Kaya ang presyo ng bigas sa mga pamilihan inaasahang patuloy ang pagtaas. Kasi yung palay bumibili na sa 28 pesos ngayon, yung dry. So, ibig sabihin nun, tataas ulit yung presyo ng bigas. Sa pagbisita sa Pangasinan ni Senator Amy Marcos na tumatayong Vice Chairperson ng Senate Committee on Agriculture, tahasan niyang sinabi na posibleng magkaroon ng rice shortage sa bansa. Kailangan umanong mapataas ang lokal na produksyon para hindi umasa sa importasyon ng bigas. So yung sinasabi na hindi magkakaroon ng rice shortage, nagkakamot kami lahat ng ulo kung paano mangyayari yan. Talagang magkakaroon ng shortage. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pool sa CCTV ang pamamaril sa isang dayuhan sa Angeles City, Pampanga. Nakaalerto si CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakuhanan sa CCTV camera ang pagpatay sa isang lalaki sa Barangay Tabun, Angeles City. Sa video, makikita na nag-iinuman ang biktima kasama ang ilang kaibigan nang biglang may tumigil na motorsiklo at pinagbabaril siya sa ulo. Nasawi ang biktima na kinilalang si Nishan Singh, 30 anyos, isang Indian national at negosyante. Tumakas ang suspect matapos ang pamamaril. Ang sabi po ng kanyang live-in partner, wala naman pong siyang nakukuhang threat. And mostly ng mga kausap kasi ng ating victim, yung salita nila yung sa language ng India, kaya hindi rin niya masyado maintindihan. Kilala umanong nagpapautang sa lugar ang biktima. Sa mga CCTV footage na nakalap ng mga otoridad, posible raw na planado ang pagpatay sa biktima. Nag-backtrack kami ng mga CCTV camera. Yung lumapit na personality natin, mag-isa lang talaga siya. Pero hindi natin na kino-close na baka merong point man siya doon sa area kung bakit alam niya kung nanonood doon yung Indian national. Oo, kasi kung titingnan, kung makikita natin doon sa CCTV footage, alam niya na kagad kung sino yung target niya. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa pangyayari para matukoy ang suspect at kung ano ang motibo sa pagpatay. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang tricycle driver na nang hold up sa kanyang pasahero sa Davao City, patay matapos umanong manlaban sa kapulisan sa ikinasang hot pursuit operation.
Patay din ang isang tulak umano ng iligal na droga nang manlaban naman sa isang drug buy-bust operation. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sakay ng tricycle ang babaeng biktima na isang 21 anyos na estudyante mula sa barangay Mandug Gym at magpapahatid sana sa Milan buhangin Miyerkules sa madaling araw nang bigla umanong bumunot ng baril ang driver at nagdeklara ito ng hold up. Natangay ng suspect ang sling bag ng biktima na may lamang pera, cellphone at mga ID. Sa ikinasang hot pursuit operation, naabutan ng mga pulis ang suspect base sa ibinigay na description nito ng biktima. Pero sa halip na sumuko, nagpaila sila nga kapulis ni na ay reklamo batok nimo pag ingon ana sir nga mo surrender na ang tama ang suspect iposil man nato ang kapulisan so pagprotekta sa kaugalingon sa atong kapulisan ilaki ning iposil mo ang suspect. Na-recover mula sa suspect ang tinangay na pera at mga importanteng gamit ng biktima. Patay din ang isang alias Hasan matapos umanong manlaban sa ikinasang drug buy-bust operation ng Idan Police Station, Huwebes ng madaling araw sa Barangay Gatigan, Turil District, Davao City. Matapos mabilhan ng hinihinalang sachet ng umano'y shabu, napansin daw ng target na pulis ang kanyang katransaksyon. Kaya binunot ng suspect ang .38 revolver at binaril ng 2 beses ang pulis. Pero hindi tinamaan ang pulis kaya't gumanti ito ng putok na ikinamatay ng suspect. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang insidente ng sunog ang naitala sa probinsya ng Camarines Norte, habang grass fire naman ang naitala sa Naga City, Camarines Sur. Si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Pasado alas 8 Miyerkules ng gabi nang sumiklab ang sunog sa barangay Kamambugan sa Daet, Camarines Norte. Kabilang sa mga napinsala nito ang 4 na stall sa talipapa ng bayan. Umabot din sa ikalawang alarma bago tuluyang naapula ang apoy. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, umabot na sa 20,000 pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng insidente. Pinaniniwala ang LPG o posibleng electrical problem ang pinagmulan ng sunog. Samantala sumiklap din ang sunog sa barangay Lagon sa parehong bayan kung saan napinsala nito ang mga kable ng internet sa lugar. Ayon sa mga otoridad, napabayang sinusunog na basura ang pinagmula ng apoy. Naniniwala naman ang PFP na dahil sa init ng panahon, kaya marami ang naitatalang sunog sa ngayon. Kaya paalala nito sa publiko na lagi mag-ingat at maging alerto para maiwasan ang mga ganitong insidente. Sa Naga City, Camarines Sur naman, agad na rumisponde ang mga kawani ng BFP matapos maitala ang grass fire sa likod ng isang paaralan sa lungsod. Sa inisyal investigasyon ng mga otoridad, posibleng itinapon na upos ng sigarilyo ang pinagmula ng sunog. Agad naman itong naapula kaya hindi na kumalat pa ang apoy. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lalaki na nagtangkang magnakaw ng isang sako ng bigas sa truck na aresto sa buy-bust operation sa Cebu City. Kinilala ang lalaki sa videong ito na si Gerard Singbahon, 32 anyos. Nahuli si Singbahon sa isang buy-bust operation Miyerkules ng gabi at kasalukuyan nakapiit sa holding cell ng Police Station 1. Inamin ng suspect na siya ang lalaki sa video na nagtangkang nakawin ang isang sakong bigas mula sa isang rice truck sa may pier area sa Cebu City. Ipinakita pa niya ang bali sa kanyang kanang kamay, resulta sa kanyang pagkakahulog mula sa tumatakbong truck. Dagdag niya na gumagamit siya ng illegal na droga. Nagpaigay yung buy-bust operation in coordination with PDEA 7 nga arrest din nato sa kagabi. O niya nakawaan siya o napulo ka sasi o sa ka medium size o siyam ka sasi. Nabali sir. Ipakita ko na rin. O nakalaka sir. O niya? Pero nagkiyang-kiyang ko sir kay nabunal mo. Naggagandahang obra ng isang Bicolano sculptor na gawa mula sa mga panggatong na kahoy kinabiliban. Narito ang report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Umani ng mga positibong reaksyon ang mga surreal sculpture na obra ng isang Bicolano mula sa Tabaco City, Albay. Gawa ang mga obrang ito sa mga panggatong na kahoy na pinupulot lang ng eskultor na si Dan Zabalya sa mga bundok at ilog. Kabilang sa mga nalilok na niya at binigyang buhay na disenyo ay ang mga imahe ng anghel, Buddha, mga hayop at mukha ni Jesus. Masasabi ko itong klase ng timbre ng klase ng paglililo ko yung siguro masasabing isang surreal. Kumbaga hindi yung literal na makikita mo sa mga naglililok na kumbaga sa akin yung para siyang abstract pero gusto ko kasi naiiba eh. Aminado naman itong mahirap ang bumuo ng isang obra lalo na at nakadepende ang kanyang disenyo sa klase ng mga napupulot na kahoy. Dahil sa angking galing at talento, nasungkit ni Dan ang second honorable mention sa 2023 GSIS National Art Competition noong Hulyo 2023 kung saan ibinida niya rito ang obra niya na Daragang Magayon. Mula noon, mas nakilala na raw siya at marami na rin ang nagpapagawa sa kanya ng iba't ibang disenyo. Sa kabila nito, nananatili raw ang pagmamahal ni Dan sa kapaligiran. Kaya kahit doble ang kanyang pagod. Yun po maganda. Hanggat maaari, ayaw ko yung puputol tayo kasi gusto natin magandang pyesa. Ayaw ko noon. Kaya legal po, kumbaga kahit DNR, okay kami na binababa namin sinako na kahoy. Okay yan. Kasi wala naman tayong inaanong batas eh. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mahigit sa 14 million pesos na halaga ng shabu nakuha sa umano'y miyembro ng isang criminal group sa Bacolod City. Umabot naman sa 8 million pesos na halaga ng hinihinalang iligal na droga na kumpiska naman sa Lucena City, Quezon. Para sa detalye, makakasama natin si Adrian Prietos live mula sa Bacolod City. Adrian? Yes, Cecil, mga kapuso, tinututukan nga ngayon ng Bacolod City Police ang mga posibleng koneksyon at sources ng iligal na droga na nakuha sa lalaki na umabot sa mahigit 14 million pesos dito sa Bacolod City. Umabot sa 14,300,000 pesos na halaga ng suspected shabu na recover mula kay Michael Frias, 45 anyos, sa ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Pinaniniwala ang miyembro ito ng Maria Kaunda Drug and Criminal Group na nag-ooperate sa lungsod at probinsya ng Negros Occidental. Matagal na raw itong minomonitor ng mga otoridad. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Frias. Sa loob lang ng 2 linggo, sa buwan ng Agosto, nasa 4 na kilo o mahigit sa 23 million pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa mga anti-drugs operation ng Bacolod City Police. Target ng BCPO na matukoy ang iba pang kasamahan o source ng mga una nang naaresto. Yun talaga, yung link talaga ang target namin ngayon. Yung pinaka-link nila at saka mga sources. Umabot sa 150 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 1,020,000 pesos ang nakuha mula sa high-value individual at itinuturong supplier ng droga sa Iloilo City na si Giovanni Gozon sa Barangay Bacau, Mandurriao. Arestado din si Vivian Gustilo, 36 anyos, matapos makuhanan ng 7 gramo ng suspected shabu nang ito ay ininspeksyon ng BJMP personnel para bisitahin ng kanyang nobyo na nakakulong sa Iloilo City District Jail Male Dormitory sa Haro, Iloilo City. Nakuha ang iligal na droga sa 2 uling ni Gustilo. Ayon kay Gustilo, ipinadala lang daw sa kanya nang hindi niya kakilala ang uling at iba pang pagkain para sa nobyo. Ang sinasabing nobyo nito ay nakakulong dahil sa kaso ng iligal na droga. Nasa 400 gramo ng umano'y shabu ang nakuha ng mga otoridad mula sa 35 anyos sa si Alibsar Makarangkat na itinuturing na high-value individual sa buy-bust operation sa Lucena City, Quezon. Mahigit sa 8 milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nakuha sa kanya. Ayon sa pulisya, nagmula pa raw sa Cavite ang drogang ibabagsak sana sa Lucena City. Mula rin daw sa isang grupong suspect, bagay na patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad.
Cecil, mga kapuso, ayon sa pulisya, tuloy-tuloy ang kanilang monitoring upang mapigilan ang lalong pagkalat ng iligal na droga. Sa kabila ng malaking drug confiscation dito sa Bacolod City, nilinaw ng hepe ng BCPO na walang anumang shabu laboratory o pagawa ng shabu o droga dito sa lungsod. Posibleng dito lang daw ibinabagsak ang shabu. Cecil? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sinalakay ng CIDG ang pwesto sa gilid ng kalsada sa Bawan, Batangas. Nalantaran daw nagbebenta ng karne ng aso. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magkasamang sinadya ng CIDG Batangas at Animal Kingdom Foundation ang tindahan ng ulam na ito sa Poblasyon 3 sa Bawan, Batangas. Tumambad sa grupo ang nakaplastik ng kinalderetang aso na itinitinda ni Shaila. Nakatanggap daw ang Animal Kingdom Foundation ng impormasyon tungkol sa lantarang pagbebenta ng dog meat sa lugar. So we did further surveillance and yun, it confirmed nga na talagang dog meat siya. We coordinated already with the CIDG about it and yun, sila na yung nagano ng plan of operation. 35 pesos ang kada plastic ng laman ng aso, habang 50 pesos ang benta sa ulo nito. May isang buwan pa lang daw sa ganitong negosyo ang sospek. Karamihan daw sa mga suki niya, tagaroon lang din sa lugar. Nahaharap siya sa reklamong Animal Welfare Act, Anti-Rabies Act at sa Meat Inspection Code. Ito po ay habang hindi po nila nakakapagpiyansa ay maaaring tumagal po sa aming opisina ng mga 1 linggo pa. Abot-abot ang pagsisisi ng tinderang si Shaila. Nagawa lang daw ito dahil siya lang ang nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Ay alam ko naman pong bawal. Siyempre, lakas lang po ng loob para po makakakain po lang kami. Sadya pong nakakatakot pero kailangan po kumain at daya pa na yung asawa at gamot po eh. Mas maghihigpit na raw ang barangay sa mga nagtitinda sa gilid ng kalsada. Yung lahat po ng tindahan na nasa bangketa, wala po silang permit. Lesson po sa amin nga. So kami naman po bilang nakikiusap na magtitinda din na pumapayag naman po yung may tapat. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagkukunan ni Shaila ng mga luto ng karne ng aso. Ite-turn over naman ang mga nasabat na karne sa Animal Kingdom Foundation para mailibing sa Tarlac. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magsasaka patay matapos pagsasaksakin ng kapwa magsasaka sa Lipa City. Isa naman ang patay habang isa ang sugatan sa salpukan ng kotse at cargo truck sa Atimonan, Quezon. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang magsasakang si Dominador Cabage, 53 anyos matapos umunong pagsasaksakin ng katrabaho na si Roque Temperatura sa Sitio Balagabag, Barangay Dagatan, Lipa City. Sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ng biktima at ang sospek bago mangyari ang insidente. Dumating yung dalawa doon sa isang gawaan ng halublakan sa may dagatan at maya-maya, ayon sa witness, nakita niya na lang na may komosyon. Nakita niya na itong suspect ay sinusuntok tong biktima at kasama na rin yung pagsaksak dun sa biktima. Hustisya ang hiling ng pamilya ng biktima. Sumuko, makipagtulungan naman sa amin. Sana naman kung sino nakakakilala sa kanya, lumabas ka naman. Di naman namin ikaw anuhin. Tatanungin lang namin sa iyo kung anong ginawa mo sa kanya, anong kasalanan niya. Kasi ang asawa ko mabait ito. Matulungin. Samantala, wasak ang unahang bahagi ng kotseng ito nang makasalpukan ng isang cargo truck sa National Highway sakop ng Barangay Magsaysay at Timonan, Quezon. Ligtas ang driver ng kotse pero ang isa sa dalawang pasahero na si Nita Sarmiento namatay sa aksidente. Sugatan naman ang kasama niya. Ayon sa pulisya, magkasalubong ang dalawang sasakyan sa pakurubang bahagi ng kalsada. Batay pa sa investigasyon, parehong mabilis ang takbo ng truck at kotse. Hawak ngayon ng Atimonan Police ang driver ng truck na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries. Sinisikap na makuhanan ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng mga biktima, pati ang driver ng truck. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Grupo ng mga musikero sa Bohol na nag-jamming gamit ang rondalya, pinusuan ng netizens. Ang detalye sa ulat ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak.
#ProbinciaFeels ang mararamdaman mo kapag naririnig mo ang musikang ito. Isang linggo lang matapos i-post ang video, umani na ito ng halos 1 milyong views at libu-libong reactions at shares. Ayon sa leader ng grupo na tinatawag na Kandungaw Rondalia Barrio Musician, nagpapahinga lang sila noon nang napagkasunduan nilang mag-jamming sa gilid ng isang sapa. Ang grupo ay binubuo ng mga musikero mula sa bayan ng San Isidro, Bohol at nasa 30 hanggang 83 anyos. Nasa 14 na taon na silang nagpe-perform sa iba't ibang bayan at lungsod sa Bohol. Sa among grupo maugil ang palanog sa ato ang kultura sa musika. Morning kami bisan pa man sa kirang bahin ang barangay diri sa Bohol, barangay Kandungaw. Aning kamot yun may nga makapaambit kanunay sa mga tukar. Ayon kay Libaton, pangarap ng kanilang grupo na makapag-perform din sa labas ng kanilang probinsya. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sugatan ang isang lalaki dahil sa insidente ng pang-hold up sa isang tindahan sa Barangay Central, Magallanes, Sorsogon. Ayon sa report ng Magallanes MPS, pinasok ng 2 armadong lalaki ang tindahan at nagkunwaring customer bago nagdeklara ng hold up. Isa sa mga sospek ang agad dumiretso sa cashier at tinutukan ito ng baril, habang pinayuko naman ng isa ang mga nasa loob na customer. Tinangay ng mga ito ang nasa 20,000 pesos na cash bago lumabas sa tindahan. Pero bago pa man makalayo ang mga ito sa lugar, nagpaputok pa ng baril ang mga sospek kung saan isang tao na nasa labas ng tindahan ang tinamaan ng bala. Agad naman itong itinakbo sa ospital. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng otoridad habang pinaghahanap naman ang mga tumakas na sospek. Nakauwi na sa kani-kanilang tahanan ang 176 na individual na inilikas mula sa Sitio Pandan, Barangay Claudio Salgado sa Sablayan Occidental, Mindoro. Ito ay matapos makaranas ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan noong Miyerkules. Pasado alas 9 ng gabi nang inilikas ng MDRRMO Sablayan, PCG, PNP at BFP ang nasa 40 pamilya na pansamantalang nanuluyan sa isang covered court habang hinihintay ang paghupa ng baha. Ayon sa Pag-asa, ang naranasang pag-uulan sa bayan ng Sablayan ay posibleng epekto ng southwest monsoon sa Occidental Mindoro. Patuloy naman ang paalala ng otoridad sa publiko na maging maingat at alerto pa rin sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan po kasi umiral pa rin po yung habagat po natin. So possible po na makaranas po yung area po ng Occidental Mindoro ng mga thunderstorm po every afternoon at early evening hanggang August 14 po. Mga kapuso, magpapaulan na sa ilang areas ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang binabantayan nating low pressure area. Namataan ng Pag-asa ang LPA 310 kilometers silangan ng Burungan, Eastern Samar. Mababa naman ang tsansa nitong maging isang bagyo. Ang bagyo naman na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o nasa layong 2,235 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon, patuloy na tinutumbok ang bansang Japan. Hanging habagat ang patuloy na nakakaapekto sa ating bansa. At base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ngayong umaga ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magpapatuloy yan hanggang mamayang hapon at gabi. At uulanin na rin ang iba't pang panig ng bansa. Posible ang heavy rain sa ilang lugar, kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide.
Opisyal na binuksan Huwebes ng hapon ang pagdiriwang ng 38th Kadayawan Festival sa Davao City. Ibinida sa pagsisimula ng 38th Kadayawan Festival ang tribal houses na sumasalamin sa pamumuhay ng 11 indigenous people at Moro tribes ng Davao City. Itinayo ang mga ito sa Kadayawan Cultural Village sa Magsaysay Park sa lungsod. Ipinakita din ng bawat tribo ang kanilang tradisyonal na sayaw sabay ng pagpapatugtog ng kanilang musical instruments. Ang 3 beses na pagpapatunog ng gong ang siyang naging hudyat ng opisyal na pagsisimula ng 38th Kadayawan Festival na pinangunahan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa Bantawan Amphitheater sa Magsaysay Park. Sentro ng pagdiriwang ng Kadayawan ang pagkakaisa at pasasalamat sa masaganang ani ng 11 tribo ng lungsod na kinabibilangan ng Ata, Bagobo Klapa, Bagobo Tagabawa, Matigsalog, Obo na Manubo, Iranon, Kagan, Maguindanawon, Maranao at Tausug. Inaabangan na din ang highlights ng mga aktibidad ng Kadayawan Festival na Indak-Indak sa Kadayawan o Street Dancing Competition sa August 19 at ang Pamulak sa Kadayawan o ang Floral Float Parade sa August 20 na siya ring culmination ng pagdiriwang. We are very blessed again with a bountiful harvest as we celebrate the continuing blessings of nature and the vibrance of our diverse cultures. One of our established ways of honoring the cultural heritage of the 11 ethno-linguistic tribes in our city is through our Kadayawan Cultural Village right here. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.